Lola Socorro, kumusta po ang napag-usapan natin tungkol sa pagbenta nyo ng lupa? Pasensya ka na, Samuel. Nagbagong isip ng mga bata. Hindi nila ibebenta tong lupa. Alaalaw pa raw nila ito sa kanilang yumaong mga magulang. Ang lagay ay ganun-ganun lang. Hindi naman pwede na kapag naisipan nilang iatras ang pagbenta ng lupa mababaliwala ang perang ipinangpuhunan ko sa inyo. Nangabala kayo ng tao. Pagkatapos parang binawi lang na candy. Paano naman ang paunang bayad ko sa inyo? Ang saklap naman kung mauuwi lang sa wala ang perang pinaghirapan ko. Hindi naman namin tatakbuhan ng perang naibigay ninyo. Talagang hindi ko akalaing magbabago ang isip ni na Angelito at Yoli. Anak naman ng putya Wala akong pakialam sa dahilan nyo. Ang tinatanong ko ay ang pera ko. Paniguradong nagastos nyo na. Ngayon lang naman kayo nakahawak ng 50 mil sa buong buhay nyo Inaamin ko naman na mahirap lang kami. Pero huwag kang magbibitiw ng mga salitang makakasakit ng damdamin naming mahihirap. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Pangasinan ay may nakatirang isang mayamang mag-asawa na ang layunin ay bumili ng maraming lupain para sa kanilang itatayong asukarera o pagawaan ng asukal. Mula sa maliit na kubong yari sa dingbing na kawayan at bubong na gawa sa pawid, nakatira ang maglolola na sina Yoli, Angelito at Lola Socorro. Ulilang lubos na ang magkapatid at ang lola na lamang nito ang natitira nilang pamilya. Ang baryo ay pinamamahalaan ng isa ring kurakot na punong barangay na si Kapitan Tiago. Pinili na mag-anak na manirahan malayo sa bayan para ipagpatuloy ang pagtatanim ng mais na siyang pangunahing pinagkukunan ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Dahil sa pagkakaroon ni Lola Socorro ng malubhang sakit sa baga, napilitan ng matanda na ibenta ang nasabing lupain. Pero dahil sigurista ang mag-asawang Samuel at Cora, ika-4 na parte muna ang binayaran sa matanda. Dahil sa narinig na masasakit na salita ni Samuel kay Lola Socorro, ay napilitang lumabas ng balkonahe ang 18 taong gulang na si Yoli. Ibabalik ko naman ang pera, pero hindi pa sa ngayon. Tutubuan ko na lang kung gusto mo. Tubo? Hindi ko kailangan ng tubo. Ang napagkasunduan natin ang siyang dapat na masunod. Ngayon lang ako napahiya ng ganito sa buong buhay ko. Mahiya naman kayo kay Kapitan Tiago na inabala ko pa para lang pumunta rito. Para lang sa pagpapatibay ng pirmahan natin. Hindi na magbabago ang isip ng mga bata. Hindi na nila ito ibebenta. Wala kaming ibang mapupuntahan kung sakaling ibenta sa inyo ang lupa. Hindi nyo sana ako inabala. Kayo lumapit sa akin, hindi ako. Nananahimik ako sa bahay nang puntahan nyo ako para kunin ang paunang bayad sa lupa. Ako namang si tanga na binigay ko agad ang pera. Hindi kayo nagdalawang salita sa akin Aminado naman kaming kasalanan namin at nasa akin ang pagkukulang. Aba, Kapitan, narinig mo naman. Malinaw na panloloko ito. Kapag ganyan ang usapan, hindi ako mananahimik lang. Ayaw ko pa naman sa lahat ay yung inaagrabyado ako pagdating sa pera. Mapipilitan akong paalisin kayo sa lupa ninyo. Total naman, bayad ko na ang ika-4 na parte. May karapatan na akong paalisin kayo. Wala kang karapatan. Sana wag nang umabot pa dyan. Nakikiusap ako. Huwag niyo sana kaming gipitin ng mga apo ko. Ako pa nang gigipit? Abat tinamaan talaga na 10 kamalaso, no? Pera ko ang kinukuha ko. Ibigay nyo ang pera ko, tapos ang usapan. Hindi may pagtapat ni Lola Socorro na nagastos nito ang pera. Naibili niya ng gamot niya. Awang-awa si Yoli sa matanda habang nakadungaw sa bintana ng balkonahe at nakikipag-usap kay Don Samuela. Kasama mga liporos nito na parang sasabak sa laban sa pormahan. Narinig ni Yoli ang paglangit-ngit ng sahig na kawayan.
Naramdaman ng dalaga ang paglapit sa kanya ni Angelito. Dahil pasado alas 5 pa lamang ng umaga, ay halatang bagong gising lang ang kapatid. Kinusot pa ni Angelito ang mga mata habang sumilip sa balkonahe. Maayos naman akong kausap. Hindi ko naman kayo ginigipit. Nagkasundo tayo sa bayaran. Kayo ang nagkulang. Natural na sumama ang loob ko. Nakaplano na mga gagawin ko negosyo sa lupa eh. Nakikiusap pa kung bigyan niyo pa kami ng palugit. Kahit 2 o 3 araw. Hindi. Ano to? Tawaran? Panay ang pagkumpas ng kamay ni Don Samuel habang nagpapaliwanag sa matandang babae. Napagod na ang matanda sa pagkipagtalo kay Don Samuel, kaya't napaupo na lamang sa upuang tumbang-tumba na yari sa kahoy. Halata ang panginginig sa katawan ng matanda. Hindi naman nakatiis si Yoli, kaya sumali na sa usapan. Pasensya na po kung sasali ako sa usapan ninyo. Pero may sakit po si Lola at bawal siyang mapagod. Ibabalik po namin ang pera ninyo, Don Samuel. Ang totoo ay nagastos na namin ito pampagamot kay Lola, kaya hindi na namin maiaabot sa inyo ng buo. Yun ang sabihin nyo. Kanina pa ako dito eh. Pinaligoy-ligoy nyo lang ang usapan. Huwag po kayong mag-alala. Babayaran po namin. Kailan? Kailangan ko ngayon ng pera. Kasalanan nyo to eh. Tapos, akong paghihintayin nyo? Hindi. Hindi pwede ang gusto nyong mangyari. Huwag naman po ninyo kaming pagtataasan ng boses. Hindi po namin tatakasan ang utang namin sa inyo. Hindi utang ang pera na yun. Dahil yun ang napagkasunduan natin. Dala ko na sana ang kabuoang halaga ng bayad sa lupa. Bibigyan ko kayo ng palugit. Hanggang bukas. Tara na, Kapitan. Ang hirap makipag-usap sa mga taong walang pinag-aralan. Hindi po kami aalis. Magbabayad kami ng ate ko. Hoy! Huwag niyo akong pinaglololoko. Hanggang bukas. Kailangan nakapagpasya na kayong ibenta ng tuluyan sa akin ng lupa. Dahil kung hindi, mapipilitan akong ipakaladkad kayo sa mga tauhan ko. Hindi naman po yata tama. Nakalag ka rin ninyo kami sa sarili naming pamamahay. May karapatan din kami bilang tao. Huwag niyo po sana kaming gipitin at takutin. Hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko lang kung anong kaya kong gawin. Baka sa uli, pagsisihan niyo ang panloloko niyo sa akin. Pinapaalalahanan ko lang kayo. Paalala o pagbabanta? Narinig niyo naman po, Kapitan. Pinagbabantaan kami ni Don Samuel. Imbis na sumagot, ay umangat lamang ang kaliwang kilay ni Kapitan Tiago habang naangisi. Walang natanggap na pagsang-ayon mula sa punong barangay. Sa halip ay tinalikuran lamang sila nito. Inihatid na lamang nila ng tingin ang papalayong mga bisita. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Ultimo kapitan ay kayang pasunurin ng pera. Hahamakin ang lahat. Makuha lang ang material na bagay dito sa lupa. Pababayaan po ba natin na paalisin tayo sa sarili nating lupa? Kasalanan ko, mga apo. Kung hindi ako nagkaroon ng malubhang sakit, hindi ninyo maiisip na ibenta ang lupa. Hindi sana kayo nagkaproblema ng ganito kalaki. Lola, hindi po ninyo kasalanan. Gahaman lang sa pera si Don Samuel. Para sa halagang 50,000 piso, kulang na lang, pumatay ng tao. Kaya nga siguro walang tumatagal na kasambahay sa kanila dahil po sa ugali ng Don na yon. Ang kumakalat na balita tungkol sa mag-asawa ay may nakakatakot daw na lihim ang dalawa. Pero puro paninirang puri lang dahil wala pa namang napapatunayan. Hindi tungkol sa nakakatakot na lihim, kundi bulok na pagkatao ng mag-asawa ang tunay na dahilan kung bakit sila umaalis. Paniguradong sa galit ng mga hindi nagtagal na kasambahay sa kanila, kaya kung ano-anong naimbentong kwento tungkol sa mag-asawa. Teka, bakit ba napunta riyan ang usapan?
Ang mabuti pa kumain na muna tayo ng almusal. Madalas ang kwento ng tao ay nagsisimula sa haka-haka hanggang sa maging totoo. Kaya inabalan ni Yoli ang sarili sa mga gawain sa bahay para pansamantalang makalimutan ang mga nangyari. Nang sumapit ang gabi, ay hindi dalawin ng antok si Yoli. Pabiling-biling sa higaan kaya't umiingay rin ang sahig ng kanyang katre. Sinilip niya si Lola Socorro sa kabilang katre. Nakita niyang kumukuya-kuy ang paa nito at nakapatong naman ang braso sa noo. Halatang nakikiramdam ang matanda sa paligid. Kaya naman hindi na siya nakatiis na hindi ito tanungin. Lola, gising pa rin kayo? Hindi rin ba kayo makatulog? Iniisip ko kasi kung ano magagawa nating paraan para maibalik ang pera kay Don Samuel. Huwag na po kayong mag-isip. Makakasama pa po sa kalagayan ninyo. Hayaan ninyong ako na lang ang gumawa ng paraan. Diyos kong bata ka, ano naman ang magagawa mo? Magbebenta po ng aliw. Jesus Mariosep na bata ka, baka kahit magbenta ka ng iyong katawan sa halagang 10 piso hihingian ka pa ng sukle. Lahat na lang idinadaan mo sa biro. Masarap pakinggan ang malulutong na tawa ni Lola Socorro. Kaya naman nangingiti na lang si Yoli habang pinagmamasta ng pagtaas at pagbaba ng tiyanang matanda dahil sa malalakas na pagtawa. Paraan niya yun para makalimot ito sa problema at hindi na mag-isip. Lola naman seryoso po ako. Basta hindi natin ibebenta ang lupa. Natakot lang talaga ako nang magkasakit kayo. Kaya nagpadalos-dalos kami ng desisyon. Alam ko naman na pinatatawa mo lang ako, Apo. Gusto ko sanang ibigay sa iyo ang singsing ko. Mahalaga po yan sa inyo. Bakit naman po ninyo ibibigay sa akin? Para sa iyo naman ito. Na kapag wala na ako, ikaw rin ang magmamana ng lahat ng meron ako. Ano po bang sinasabi ninyo? Mahaba pa ang buhay ninyo. Lahat tayo ay mamamatay. Kaya dapat pinaghahandaan. Ano bang klaseng singsing yan, Lola? Ito ang singsing na may mutya ng kabute sa gitna. Po? Ibinigay ito ng matalik kong kaibigan. Isa siyang antingero. Ayon sa kanya, meron daw siyang mga pinalayang mga aswang. Nangako raw na hindi ito titikim ng karne ng tao. Nagpasiguro lang siya na kung sisira daw sa napagkasunduan ng mga halimaw, ay matutulungan daw ako ng singsing para mailigtas sa mga aswang na kung tawagin ay mga videl. Sa ganitong paraan, makakabayad daw siya ng utang na loob sa akin kahit magkalayo kami. Ano po ba ang mutya ng kabute at ang aswang na videl? Tumigil sa pagkukwento si Lola Socorro. Bumangon ito at humarap kay Yoli. Saka ipinagpatuloy ang kanilang pinag-uusapan. Seryoso ang mukhang nakaupo sa gilid ng katre habang nakalawit ang paa. Tinatama naman ng liwanag ng buwan ang kulay aso nitong suot na bestida na lalong nagpasigla sa mga bulaklak na disenyo sa laylayan ng saya. Totoo po ba ang aswang? Totoo ang mga aswang. Madaling malaman kapag aswang ang kaharap mo. Paano po? Kapag ang isang bagay na nagtataglay ng mga kontra laban sa kanila, katulad ng mga mutya ng kabute, umiinit naman ang bagay na may kinalaman sa mga agimat. Lumilikha sila ng liwanag na ikaw at ang aswang lang ang nakakakita. Ang problema, kapag nasaan yung tao ang mga videl, hindi sila nararamdaman ng singsing. Hindi rin sila tinatablan ng kapangyarihan nito. Ang astig pala kapag may hawak ang mutya. Pero panganib naman ang dala sa kung sino ang may hawak nito. Maya-maya pa'y bumangon na rin si Angelito na nakahiga sa tabi ni Yoli.
Kumusot pa ito ng mata at nakinig sa kanilang usapan. Pero alam nyo bang mahirap mahanap ang mutya ng kabute? Lumilitaw ito kapag may kulog at kidlat sa isang lugar. Nasaksihan ko lang ang kakayahan ng mutya ng lumiwanag ito. Pero hindi ko pa nakita ang aktwal na kakayahan nito sa mga aswang. Ano po bang itsura ng mga aswang na Videl? Halimaw na kumakain ng laman loob ng tao. Gamit ang kanilang matatalas na kuko, kaya nilang wakwakin ang tiyan ng biktima. Kaya nilang ihiwalay ang kanilang mga braso mula sa katawan na parang isang manananggal at magdudugsong lang ito kapag nakapambiktima na sila. Pero wala naman po yatang ganyan sa baryo natin. Isa pa, kahit kayo ay hindi ninyo pa po nakikitang totoo na may aswang. Ang lola naman tinatakot nyo lang yata ako Baka sa mukha ni Angelito ang matinding takot. Napalipat pa ito sa tabi ni Lola Socorro. Napahagalpak naman ang tawa si Yoli. Likas sa kapatid ang pagiging matatakutin kaya madalas inaasar nila ito at niloloko. Matulog ka na nga ulit. Kahit kailan talaga, matatakotin ka pa rin. Gusto ko na magduda na hindi ka talaga totoong lalaki. Ate! Isuot mo na nga lang, Yoli, ang iyong singsing. Baka kung saan mo pa mailagay. Saka lamang naalala ni Yoli na kanina pa niya hawak ang malamig at magaspang na singsinga. Parang sinukat sa kanyang kaliwang hintuturo. Pagkatapos ay iniangat niya ang kamay at sinipat-sipat yon kung bagay ba sa kanya. Nag-iwan ng matamis na ngiti sa labi ng dalaga nang makitang kumislap ang kulay asul na bato sa gitna ng singsinga. Maya-maya pa'y natanggal ang bakas ng saya sa mukha niya at nauwi sa matinding pag-aalala. Lola! Oh, bakit? Umingit po ang singsing! Nangibabaw ang katahimikan bumakas ang takot sa mukha ni Lola Socorro. Pagkatapos ay nagmamadali itong bumaba ng katre. Agad na tinungo ang nakabukas nilang bintana. Maya-maya'y parang may nakita ito sa labas na ikinaputla ng labi nito. Nagmamadali itong lumapit sa nagtatakang si Yoli. Bilis! Yoli! Angelito! Magmadali kayo! Tulungan ninyo akong isara ang pinto at bintana ng bahay. Bakit, Lola? Huwag nang maraming tanong. Kumilos na kayo. Lola, Nasa labas ang aswang na Videl. Yoli, buksan mo ang takip ng aking tapayan na nasa ilalim ng katre ko. Kunin mo sa loob ang arnis. Ikaw naman, Angelito, harangan mo na mabigat na bagay ang pinto para hindi makapasok ang halimaw. Ganon din ang mga butas na pwedeng pasukan ng mga putol nilang braso. Agad na sumunod sina Yoli at Angelito sa utos ni Lola Socorro. Habang ramdam nila ang tensyon sa loob ng bahay, bumundol ang kaba sa dibdib ni Yoli habang binubuksan ang takip ng tapayan. Nakita niya sa loob ng banga ang dalawang kahoy na kulay puti. Ingatan mo ang arnis kahit ano ang mangyari. Huwag na huwag kayong maghihiwalay na magkapatid. Lola, tinatakot niyo lang yata ako Nagbibiro ka lang po, di ba, Lola? Angelito, mukha bang nagbibiro si Lola? Saka lang sumeryoso ang mukha ni Angelito habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Biglang tumalo ng itim na pusa sa kanilang pagitan kaya't napasigaw si Yoli sa gulat. Kahit alaga nila ito, nagdulot pa rin yun ng pangamba sa kanila. Tumbong ni Lola! Ano at nadamay ang tumbong ko? Umayos nga kayo magkapatid para pusa lang Teka, pusang itim? Masamang pangitain. Anong ibig niyong sabihin? Hindi na nakapagsalita si Lola Socorro dahil may narinig na silang ingay sa bubong. Parang may kung anong nilalang ang bumubuta sa pawid na gustong pumasok sa loob ng kanilang silid. Napatingala silang tatlo
Pagkatapos may kumaluskos naman sa dingding na parang may gumagapang. Lola, ano ang ingay na yon? Ate, natatakot ako. Umalis na kaya tayo dito. Tumahimik ka nga, Angelito. Yoli, silipin mo nga sa labas kung ano yon. Lakas loob na humakbang papalapit sa nakasaradong bintana si Yoli. Sinilip niya ang harapan ng kanilang bahay. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang naroroon pa rin ang nilalang na nakita ng kanyang lola. Nakatayo sa may kakahuyan. Lola, hindi pa rin siya umaalis. Para siyang normal na tao dahil sa kanyang anino. Bilis, Apo! Alam ko na kung ano nilalang ang nagkukutkot sa bubong. Kumikilos na ang kanyang putol na braso. Magmadali kayo. Ang mga Fidel, mapanganib sila. Paano po ninyo, Lola, na lamang aswang ang nasa labas? Hindi po ba't hindi pa ninyo nakikita ang kanilang itsura? Dahil sa singsing, kaya tama na ang tanong. Dapat mabilis ang mata ninyo. May kakayahan silang gumapang at tumalon na parang mga gagamba sa bilis. Parang tuko kung makakapit ang kanilang mga kamay sa balat ng tao. Lola, hindi ko po kayo maintindihan. Ano bang pinagsasabi ninyo? Kalahi ng manananggal ang mga Videl. At tayo ang punteriya nila. Hindi na nakapagsalita si Lola Socorro nang biglang lumagpak sa gitna nila ang buhay na kamaya. Ang mukha kagad ng matanda ang pinuntirya nito. Nanggaling ito sa nabutas nilang bubong. Dinukot nito ang bunganga ng matanda. Hindi nakagalaw ang magkapatid nang makita nila kung paano dinukot ng daliri ang dila ng matanda. Sa bilis ng pangyayari, ayaw gumana ng isip ni Yoli kung ano ang kanyang gagawin. Dahil hindi mahugot ang dila ng matanda, pinuntira naman ng putol na kamay ang mata nito. Lola! Ate, si Lola! Tulungan natin si Lola! Lola! Hindi! Halos manginig ang buong katawan ni Yoli. Nabitiwan niyang arnis at nilapitan ang nakahigang matanda. Umiiyak at nagsisisigaw ang matanda dahil sa sakit. Ang mga bata ko! Natatarantang dinampot ni Yoli ang putol na braso at inihagis malapit sa kinatatayuan ni Angelito. Sa takot ng binatilyo, pinagtatatapakan niya ang putol na kamay. Maya-maya'y may malakas na sigaw sa labas ng kanilang bahay ang umalingaw-ngaw. Nakaalis na rin ang kamay ng kalaban. Para itong gagamba sa bilis gumapang. Nagpalipat-lipat pa ito sa mga dingding ng kanilang silid. Maya-maya pa ay nakapasok na rin ang isa pang braso na may nakalawit pang kapirasong laman sa dulo. Binalot ng takot ang magkapatid sa nakakakilabot na itsura ng mga nilalang. Biglang kumalat ang liwanag sa buong kwarto dahil sa suot na singsing ni Yoli. Lumiliwanag ang mutya. Ate! Totoong sinabi ni Lola. Napapaso ang mga putol na braso sa liwanag ng nanggagaling sa mutya. Ate! Si Lola! Ang mga mata ko! Ang mata ko! Napaluhod sa sahig si Yoli katabi ni Lola Socorro. Niyakap niya ito ng mahigpit. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ng matanda. Habang takip ng palad nito ang sariling mga mata. Saktong pagkawala ng liwanag ng mutya, muling inatake ng putol na braso si Lola Socorro. Dinampot ni Yoli ang parte ng katawan ng halimaw at sa galit ay ubod lakas din niyang kinagat ang daliri nito. Nalasahan niya ang malansang dugo sa kamay at mabaho nitong amoy. Hindi napansin ni Yoli at Angelito ang pagpuslit ng isa pang braso para wakwakin ang tiyan ng kanilang lola gamit ang matutulis na kuko. Ate!
Si Lola! Wala na siya! Patay na si Lola! Lola? Akin ang hawak mong braso, ate. Ako na ang dudurog sa hali mo na pumatay kay Lola. Kahit may bakas ng kagat ni Yoli ang putol na braso, walang tigil sa paggalaw ang mga daliri na parang hindi nasasaktan sa kanilang ginagawang pag-atake. Napansin ni Yoli ang itak sa dingding. Sa galit ay tumayo siya para kunin ito at pinagtatataga ang mga putol na kamay. Magkakasunod na pagsigaw ang narinig nila mula sa labas ng kanilang bakuran. Sige, durugin mo ang kamay, ate. Ipaghiganti mo ang Lola. Humanda ka sa akin ngayon. Ito pa, tudurugin ko ang kamay mong hayop ka. Ate, buhusan natin ng asin. Mukhang e-epekto sa nilalang na yan ng asin. Imbis na manghina dahil sa tama ng itak, lalo lamang naging agresibo at lumakas ang braso ng aswang na Videla. Lalo na sila nagkagulo na mawasak ang pinto nila sa balkonahe. Pumasok ang isang nakangising nilalang na halos hindi makilala ang itsura dahil sa kulubot at naagnas nitong muka. Kakaiba rin ang paraan ng pag-angil. Nakakakilabot na parang asong nauulol. Lalo na nang tumulo ang malapot nitong laway na halos hindi maputol sa sobrang lagkit. Habang ang suot na damit ay punit-punit na parang isang pulubi sa dugyot na itsura. Sinugod sila nito para protekta ng brasong nasa kamay nila. Angelito, ang arnis, damputin mo. Gamitin mo ang mutya, ate. Bilisan mo habang nahahawakan ko pa ang braso ng aswang. Hindi gumagana ang mutya. Dala ng kalituhan ni Angelito. Pagkatapos nitong madampot ang arnis, ay pinaghahampas nito ang katawan ng aswang. Habang nakatungo at walang tiyak na patatamaan sa katawan ng halimaw. Nang matumba ang aswang sa sahig, itinapon ni Yoli ang hawak na putol na braso sa labas ng bintana. Hinila niya kagad ang kamay ni Angelito at tumakbo sila papunta sa labas. Ate, si Lola. Naiwan po natin si Lola. Kailangan muna nating makalayo sa halimaw na humahabol sa atin. Saan na tayo pupunta? Sa bahay ni Kapitan. Hihingi tayo ng tulong. Kailangan niyang malaman ang mga nangyari kay Lola. Paano kung hindi siya maniwala sa atin? Bilisan mo ang pagtakbo. Baka maabutan niya tayo. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Mabilis at halos hindi sumahid sa lupa ang mga paa na magkapatid habang walang tigil sa pagtakbo. Wala silang pakialam kung masugatan sila sa katawan. Ang mahalaga ay makatakas sa aswang na humahabol sa kanila. Pagkaraan ng ilang minutong pagtakbo, ay narating nila ang bahay ni Kapitan Tiago. Bukas pa ang ilaw at halatang may mga tao pa sa loob dahil sa mga tsinelas na nasa puno ng hagdanan. Mula sa labas ay maririnig ang masasayang kwentuhan ng dalawang tao na nag-uusap. Humihingal na sumilip si Yoli sa pintuan. Halos umurong ang kanyang dila nang makitang nakaupong si Don Samuel sa harap ng lamesang kinauupuan din ni Kapitana. Tumigil ito sa pakikipag-usap at biglang sumeryoso ang mukha nang makita sila. Napatayo ito sa kinauupuan at gulat na nagtanong. Anong ginagawa niyo rito? Kapitan, tulungan ninyo po kami. Si Lola po. Pinatay ng halimaw. Isang aswang na napuputol ang braso parang isang manananggal. Umagalpak ng tawa si Don Samuel. May paghampas pa sa sariling hita at muling tumingin sa kanila na punong-puno ang mata ng pang-aasar at pilit ng ngiti. Ang galing niyo mag-imbento ng kwento para lang makaligtas kayo sa pagbabayad ng utang niyo sa akin. Napakahusay niyo kumarte At talagang naglagay pa kayo ng mga peking sugat sa katawan para mas magmukhang kapani-paniwala.
Wala akong pakialam kung ayaw ninyong maniwala. Hindi po kayong sadya namin kundi si Kapitan. Para humingi ng tulong. Si Lola po, pinatay ng halimaw. Kaya't nakikiusap po kaming samahan ninyo kaming balikan si Lola. Ate, kahit si Kapitan, hindi siya naniniwala sa atin. Pumatak na ang mga luhang kanina pang pinipigilan ni Yoli. Hindi sa takot, kundi sa pag-aalalang patay na ang kanilang lola Socorro. Napagulgul ng iyak ang dalaga at dumiretso ng pasok hanggang sa loob ng bahay ni Kapitana. Kinuha niya ang mga kamay ng matanda at halos hilahin na niya ito para lamang sumama sa kanila. Pero binawi lamang ni Kapitan ang sariling mga kamay at nagtaklob ng ilong. Indikasyong naamoy nito sa kanya ang dumikit na mabahong amoy mula sa aswang. Kung gagawa ka ng kwento, galingan mo naman sa pag-arte. Halata eh. Nakakahiya sa mga tanod ni Kapitan. Dalaga ka pa naman, pero magaling ka na magsinungaling. Kung ayaw ninyong maniwala, malalaman ng buong baryo ang nangyari kay Lola. At sasabihin kong kayo, Don Samuel, ang nagpapatay kay Lola. Ba't ang lintik na batang to? Tara na nga, Kapitan. Tignan natin kung totoong sinasabi na sinungaling na ito. Dahil kapag nalaman namin na gumagawa ka lang ng kwento, ipakukulong kita. Kayong dalawa ng kapatid mo, mga buwiset! Bahala na kayo sa gusto nyong gawin. Hindi kami nagsisinungaling ni ate. Totoong pinasok kami ng halimaw at pinatay si Lola. Mas maniniwala pa ako kung isang ordinaryong aswang tanggal ang braso. Napaka-imposible! Kapitan, tara na po. Magsama po kayo ng mga tanod. Baka po, nandun pa ang aswang. Halos kalad ka rin ni Yoli si Kapitan makarating lamang sa kanilang bahay. Habang naglalakad sa daan, ay panay ang tawa ni Don Samuel. Talagang ipinaparamdam nito sa kanila na hindi ito naniniwala sa kanilang mga pinagsasabi. Pagkaraan ng ilang minuto, ay bumungad sa kanilang lahat ang nasusunog na bahay ni Lola Socorro. Halos mamilog ang mga mata at bibig ng dalawa nang makitang tinutupok ng apoy ang kanilang tirahan. Lola! Lola! Ate! Wala na po si Lola! Kasama na siya na nasusunog dating bahay! Sinong may gawa nito? Nakita niyo na, Kapitan? Halatang pinagtago na nila ang matanda para makaiwas sa pagbayad ng utang sa akin. Pinagplanuhan nila ito! Hindi po totoo mga pinagsasabi ninyo. Kitang-kita ng dalawa naming mga mata kung ano ang nangyari kay Lola. Aswang ang pumatay sa lola ko. Malalaki ang hakbang ng mga paa na lumapit si Don Samuel sa nakatayong si Yoli. Sabay hablot sa damit niya. Halos malanghap ng dalaga ang amoy sigarilong lumalabas sa bibig ng lalaki. Pati ang mabaong singaw ng kamay nito, parang amoy patay na daga. Isang dangkal lamang ang layo ng mukha nito sa mukha niya, kaya parang gusto nang bumaliktad ang kanyang sikmura sa tumitinding singaw ng mabahong hangaw ng bunganga ni Don Samuel. Talaga bang pinaglololoko niyo ako, ha? Nasaan na matanda? Saan mo dinala? Akala mo ba, kapag nasunog ang bahay niyo, ay ligtas na kayo sa pagkakautang sa akin? Pwes, nagkakamali kayo. Mas pabor sa akin dahil hindi ko na kayo hahayaang bumalik sa bahay niyo. Bitiwan po ninyo ang ate ko! Wala kayong karapatang saktan siya! Isa ka pang lalaki ka! Magkasabwat kayo! Pareho ko kayong ipakukulong! Parang awa niyo na, Don Samuel. Hindi po kami gumagawa ng kwento. Si Lola po, nasa loob po siya ng bahay namin. Totoo pong pinatay siya ng aswang. Ate, huwag ka na po magpaliwanag sa kanila. Wala din namang maniniwala sa atin eh. Oo, dahil puro kayo sinungaling. Paano na niyo ako mababayaran? Kapag nakarating ito sa asawa kong si Cora, sigurado, impyerno ang mararanasan niyo sa kanya. Wala kaming pera, Don Samuel. Kung gusto po ninyo, pagtatrabahuhan namin magkapatid ang utang namin sa inyo.
Pero sa ngayon po, hayaan niyo po muna kaming magluksa sa pagkamatay ni Lola Socorro. Magluksa? Walang namatay. Gawa-gawa niyo lang ang kwento. Nakikita niyo bang wala nang natirang kahit na anong patunay na may taong namatay sa bahay na yan? Don Samuel! Sige, pagbibigyan ko kayo. Pero sa isang kondisyon. Ayaw ko nang maririnig ang kwento tungkol sa tumakas niyong lola. Dahil sa susunod na malaman ko na nagpapakalat kayo ng maling impormasyon, palalayasin ko kayo sa baryong ito. Sa kabila ng mga sinabi ni Don Samuel kina Yoli at Angelito, ay parang nagbingi-bingihan ang kapitana sa lahat ng ipinag-uutos ng matanda. Kaya sa huli, nagpaubayan na lamang si Yoli at hinayaan niyang siya na lamang ang makaalama sa totoong sinapit ng kanilang lola. Iniwan sila ni Don Samuel habang magkahawak ang kamay ng magkapatid na pinapanood ang unti-unting pagtupok ng apoy sa kanilang tahanan. Paano na tayo, Angelito? Ang huling bili ni Lola sa atin ay huwag tayong maghihiwalay. Kaya kung nasaan ka, ate, nandoon din ako. Nagtataka lang ako sa mga nangyari. Paanong masusunog ang bahay natin? Wala naman tayong iniwang apoy sa kalan. Kanina ko pa nga po gustong itanong yun sa'yo, ate. Para pong sinadya na sunugin ang bahay natin para pagtakpan ang pagkamatay ni Lola. Baka sa mukha ni Angelito ang matinding lungkot at pagsisisi. Wala namang nagawa si Yoli kundi ang akbayan ng kapatid sa balikat. Dahil kung hindi sila nagpatalo sa takot, di sana'y nakasama pa nila ang matanda kahit ito ay patay na. Ang naiwan lamang na tanong sa kanilang isip ay kung sino ang sumunog sa kanilang bahay. Malalaman ko rin kung ano ang nangyayaring ito sa atin, Angelito. Pero sa ngayon, kailangan natin magpakatatag sa buhay. Natatakot po ako, ate. Masama raw ang ugali ng asawa ni Don Samuel. Hanggat magkasama tayo, hinding-hindi ko pababayaang masaktan kanila. Ang totoo'y nakaramdam din ng takot si Yoli sa buhay na haharapin nila sa pagtira sa mansyon. Bigla niyang naalalang singsing ni Lola Socorro na nasa kanyang daliri. Gusto ko sanang itapon ang singsing na ito. Muntik na tayo mapahamak dahil naniwala akong may taglay itong kapangyarihan laban sa mga Videl. Pero ito na lang ang alaalang naiwan sa akin ni Lola. Kaya iingatan ko ito. Bakit mo naman po itatapon, ate? Kung hindi dahil sa singsing, hindi natin malalamang may aswang sa labas ng bahay natin. Huwag ka na magsisi. Tanggapin na lang nating wala na si Lola. Hindi ko maiwasan ang hindi sumama ang loob at sisihin ang sarili ko dahil sa mga nangyari. Wala man lang akong nagawa para sa kanya. Tahan po, ate. Mabibigyan din ng hustisya ang pagkamatay ni Lola. Ang arnis nasaan? Dala mo ba? Opo, nasa likod ko, nakasukbit. Mabuti na lang po pala at nadala ko ito habang tumatakas tayo. Lihim tayo magmamatsyag sa bahay ni Don Samuel. Malakas ang kutob kong may alam siya sa mga nangyari. Paano mo nasabi, ate? Nakalimutan mo ba ang kwento ni Lola? May kakayahan ng mga Videl na mag-anyong tao sa araw at halimaw sa gabi. Parang may kakaiba. Basta, ang hirap ipaliwanag. Kung ganun po, may posibilidad na may nalalaman si Don Samuel? Dahil siya lang ang makikinabang sa pagkamatay ni Lola. Diyos ko, ate, parang ang hirap pong paniwalaan na may alagang aswang si Don Samuel. Hindi pa tayo sigurado. Kaya nga aalamin natin kung ano ang totoo. Pero sa ngayon, kailangan natin magpanggap. Papasok tayong kasambahay sa kanila. Kahit na anong mangyari, huwag na huwag kang lalayo sa tabi ko. Magkakasunod na tango ang sinagot ni Angelito sa sinabi ni Yoli. Pagkaraan ng ilang oras sa pamamalagi sa tapat ng nasunog nilang bahay, dumating ang dalawang tauhan ni Don Samuel para sunduin sila Yoli at Angelito.
Pagdating nila sa malawak na bakuran ng mansyona, ay sinalubong na kaagad sila ng mabangong amoy ng bulaklak sa hardina. Pati ang magandang mga puno na hitik sa bunga, katulad ng mga lansones at mangga. Nalibang ang magkapatid sa paglibot ng kanilang paningin hanggang pumasok sila sa malawak na sala ng mansyon ni Don Samuel. Nakita ni Yoli ang babaeng katabi ni Don Samuel. Batay sa uri ng pagkakatitig nito sa kanya, ay alam na kaagad niyang ito ang asawa ng matanda, si Doña Cora. Tumayo ang babae mula sa pagkakaupo nito sa sofa. Saka lumapit sa kanila habang nakataas ang kilay. Umaligid ito sa kanila na parang sinusuri ang buong katawan nila. Suot ng babae ang mahabang manggas na kulay asul. Pero hindi nakaligtas sa mata ni Yoli na parang may benda ang braso nito. Ate, tinatanong ka. Ano po yon? Kayo pala ang mga apo ni Socorro. Ilang taon ka na? 18 taong gulang po at si Angelito naman po ay 12 taon. Alam niyo ba kung anong ayaw ko? Hindi pa po. Ngayon pa lang po tayo nagkita eh. Mukhang matigas at adalantada ang babaeng to, Samuel. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ng magkapatid na to? Wala naman tayong pagpipilian eh. May utang ang pamilya nila sa atin. Kaysa tumakas, pagtrabahuhan na lang nila ang perang kinuha ng matanda sa akin. Pero kapag nakagawa sila ng bagay na hindi ko magugustuhan, palalayasin ko rin sila katulad ng iba. Para sa 50 mil na pagkakasabit ni Lola sa inyo, magtatrabaho po kami bilang kasambahay ninyo. Pero hindi po kasama sa bayad ang masasaktan kami pisikal. Wala kaming tiwala sa inyo. Aba, pambihira. Kayo na nga ang nakagawa ng kasalanan sa amin. Kami pa yata ang gusto ninyong pasunurin sa kondisyon ninyo. Sa edad kong ito ngayon lang ako napagsalitaan ng ganyan sa loob ng pamamahay ko. Tama na yan. Pumasok na kayo magkapatid sa unang pintuan, malapit sa kusina. May mga damit pang kasambahay doon. Maligo kayo at magpalit ng damit. Ano po ang magiging trabaho ko? Tagahilis o tagahiwa ng mga bituka ng baboy. Ikaw naman, Yoli, labandera at kusinera. Lumayas ang kasambahay namin kanina, kaya ikaw na ang pumalit. At ito ayaw na ayaw kong papasok kayo ng kwarto ko nang walang paalam. Baka nakawin niyo pa pera ko eh. Opo, hindi kami magnanakaw. Hindi kami interesadong pumasok sa kwarto ninyo. Ang tanong po magkano naman ang bawa sa utang kapalit ng trabaho namin ng kapatid ko? 2 kayo ng kapatid mo at palamunin ko kayo. 1 taon, walang kokontra kung makakatagal kayo. Ano po? Sige na, pumasok na kayo sa loob. Maraming oras nang nasayang dahil sa inyong magkapatid. Itinuro ni Doña Cora ang pinto malapit sa kusina. Binuksan yun ni Yoli at napawang ang kanyang bibig sa nakitang itsura na magiging kwarto nila. Talaga po bang dito kami matutulog? Bakit? May problema ba? Iniisip niyo bang sa malambot na kama ko kayo patutulugin? Maganda pa po ang kwarto ng baboy dito kahit yari lang sa kawayan. Sa kabodega po ninyo to, tambakan ng mga gamit. Abay, natural. Kasambahay kita. Ako masusunod kung saan ko kayo patutulugin. Dahil bayad na kayo. Para naman pong hayop ang tingin ninyo sa amin. Kung magrereklamo lang kayo sa patakaran ko, abay bukas ang bahay ko. Makakaalis na kayo. Kung hindi lang mahalaga sa amin ang lupa, hindi kami papasok na kasambahay sa inyo. Kasalanan ko bang lumaki kayong hampas lupa? Sumusobra na po kayo! Hindi sinasadyang nasagi ni Yoli ang braso ni Doña Cora. Napangiwi ito sa sakit at bumakas sa mukha nito ang matinding galit. Kaya naman naitulak siya nito ng malakas. Aray! Ano ba? Nananadya ka yata. Bakit naman po ninyo tinulak si ate?
Hindi naman po namin alam na may masakit sa braso ninyo. Ano na naman bang kaguluhan yan, Cora? Huwag mo sabihin pati ang dalawang bata na yan pagdidiskitahan mo. Lalahanin mo, nasa kanila pa ang pera natin. Ikaw na nga ang kumausap sa dalawang to. Tingin ko masyado silang maraming reklamo. Ano ba yon, ha? Ano po kasi, ang kwarto po namin, bodega. Wala po bang ibang pwede naming matulugan? Kung ayaw nyo dyan sa bodega, doon kayo sa kwadra. Kasama ng 2 kong kabayo. Hindi bali na lang po. Lilinisin na lang po namin itong silid. Papayag din naman pala kayo Nakipagtalo pa kayo kay Cora. Naiinis na tinalikuran ni Yoli ang mag-asawa. Saka pumasok sa loob ng kwarto at malakas na isinara ang pinto kahit nasa labas pa ang dalawa. Napasandalang dalaga sa pinto habang iginagala ang paningin sa kabuuan ng silid. Bukod sa mabahong amoy ng alikabok, napakarami ring sapot ng gagamba. Pati ang naglalakihang mga kaldero. Dito rin nakatambak. Kwarto pa ba ito? Tama ka, ate. Saka maraming dumi ng ipis at daga. Halatang matagal nang hindi tinutulugan ng tao. Ate, parang sinasadya nilang pahirapan tayo. Sa tingin ko naman ay hindi. Likas siguro sa kanilang pagiging matapobre. Tama ka, ate. Pati ang mga daga, kahawig na nila. Tama ng katatawa mo dyan. Tulungan mo na lang ako maglinis ng kwarto. Saan kaya natin pwedeng dalhin tong mga malalaking kawali? Isabit natin, ate, sa labi ni Doña Cora. Palagi kasing nakasimangot. Mukhang bumabalik ka na sa dating mapagbirong pilosopo, ha? Umayos ka nga. Baka may kapalit pang saya natin. Nagpapatawa lang ako, ate, para hindi ko muna maisip ang itsura ni Lola habang dinudukot ng kamay ng halimaw ang kanyang mga mata. Bangungot yon para sa akin. Kaya nga tayo nandito, para kay Lola. Sige na, simulan na natin ang paglilinis. Nang matapos sa paglilinis, narinig nila ang mahihinang katok sa labas ng kanilang kwarto. Nilapitan ni Yoli ang pinto at ipinihit ang seradura. Nakita niyang nakatayo si Don Samuel, bitbit ang 2 kulay dilaw na plastik. Nakasilid ang malansang amoy ng karne habang tumutulo ang dugo sa sahig. Angelito, sumunod ka sa akin sa kusina. May papagawa ako sa'yo. Saglit lang po! Ayoko nang pinaghihintay ako. Kapag tinawag kita, sumunod ka! Nagulat si Yoli at Angelito sa biglang pagtaas ng boses ni Don Samuel. Kaya kahit hindi pa tapos sa ginagawang binatilyo, ay napilitan itong sumunod sa lalaki. Sakto rin naman na dumating si Doña Cora. May dalang isang basket na kulay berde. Punong-puno ng maruming damit. Labhan mo to at isampay agad. Gagamitin ko ang mga damit bukas. Sabay-sabay? Tanga! Siyempre hindi! Sinasabi ko lang para bilisan mo ang paglalaba. Biglang napako ang paningin ni Doña Cora sa suot na singsing ni Yoli. Umangat ang kamay ng ginang para hawakan ang daliri niya. Pero bigla itong natigilan at napaatras. Bakit po? Wala. Sige, bilisan mo ang paglalaba. At marami pa akong iuutos sa'yo. Hindi na hinintay ni Doña Cora na sumagot si Yoli. Mabilis itong tumalikod sa kanya at nagmamadaling umalis. Dala ang mga maruruming damit ay mabilis siyang pumunta sa likod ng mansyon. Naghanap siya ng gripo na pwedeng paglabhan. Nakita niya si Angelito habang naglilinis ng mga bituka ng baboy. Malayo pa'y nagsasalita na ang kapatid sa sobrang inis. Nakalagay ang ibang laman loob sa palanggana, pero kapansin-pansin ang kakaibang sukat nito. Laman loob daw ito ng baboy, pero ang lalaki ng bituka, nakakadiri, ate. Manahimik ka nga. Matindi po kasi ang lansa parang parang laman loob ng tao. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan.
Magtrabaho ka na lang ng tahimik. Muling binalingan ni Yoli ang mga damit. Pero natigilan ng dalaga nang sa pagdampot niya ng t-shirt ay may nahawakan siyang mantsa na manikit at tumigas na. Dugo ito ah. Ang daming dugo. Ano kaya to? Baka naman gawa sa sugat ni Doña Cora. Nabanggit sa akin ni Don Samuel na naaksidente raw ang asawa niya kanina nang sumakay sa kabayo. Iwasan daw muna nating magtanong. Kadalasan daw po ay umiinit ang ulo ni Doña sa mga taong mausisa. Mukha naman kasing matagal na ang dugong ito. Saka bakit buo? Hindi ba nila ipinagamot sa doktor? Aboy malay ko ate! Nahulog sa malalim na pag-iisip si Yoli habang matamang pinagmamasda ng kulay asul na t-shirt na may bahid ng dugo sa manggas. Pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga magkapatid sa kanilang silid, bigla silang nakarinig ng malalakas na kalabog sa kusina. Pati ang paggapang ng kung anong hayop sa labas ng kanilang kwarto. Nagkatinginan sina Yoli at Angelito. Pamilyar ang ganong ingay, kaya't napabalikwas ng bango ng dalawa. Dali-dali nilang binuksan ang pinto. Tahimik silang sumilip sa maliit na siwang ng pintuan. Wala namang tao. Madilim ang kusina. Hindi kaya nagpaparamdam si Lola sa atin? Nagmumulto siya sa pang-iiwan natin sa kanya. Umalis ka nga sa tabi ko. Nagsisitayuan ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa pagpulong mo sa tenga ko. Pasilip din ako. Wag na. Matulog na lang tayo. Konkreto ang bahay. Imposibleng masundan pa tayo ng aswang sa mansyon ni Doña Cora. Paano naman po kung dito mismo nakatira? Ewan. Tabi nga. Matulog na nga tayo. Padabog na napasimangot si Yoli habang naunang mahiga sa kanyang katre. Dalawa ang higaan doon kaya para na rin silang may sariling kwarto. Ilang saglit pa ay dinalaw na rin sila ng antok. Kinabukasan, nagising si Yoli sa mahihinang yugyug ng kapatid sa kanyang balikat. Halos pabulong itong nagsalita na halatang may kinatatakutan. Ate, gumising ka. May nakita akong mga bakas ng kamay sa sahig, ate. Ano ba yun? Natutulog ng tao eh. Saka maaga pa. Bumangon ka po muna. Bilisan mo. Kahit inaantok, napilitang bumangon si Yoli sa kanyang higaan. Idagdag pang malakas na paghila ni Angelito sa kanyang braso. Pagbaba niya ng katre, ay naglakad na siya papunta sa pinto. Napatingin siya sa sahig. Totoo ngang may mga bakas ng kamay sa kulay puting semento. Nawala ang kanyang antok. Napatungo siya at pinagmasdang mabuti ang mga nakadikit na kulay pula sa sahig. Bago lang ang mga bakas. Saka ano tong mga nakadikit na parang laman ng kung anong klaseng karne? Yan nga ang sinasabi ko sa'yo, ate. Saan kaya nang galing ang mga bakas ng kamay? Diyos ko, nasundan kaya tayo? Pero paano? Saka, kung nandito lang ang putol na braso, ibig sabihin, malapit lang sa atin ang Videl. Hindi tayo ligtas sa lugar na to. Umalis na kaya tayo dito, ate. Tanggapin na lang natin ang kabuuang bayad nila sa lupa. Hindi pwede. Pero, baka lang mapahamak po tayo eh. Nandito lang din siya sa bahay ni Don Samuel. Maganda nga yun. Hindi na tayo mahihirapang hulihin ng aswang na nagpapanggap na tao. Ate! Makinig ka. Kailangang malaman muna natin kung sino ang totoong pumatay kay Lola. Pagkatapos, saka tayo aalis. Tuluyan nang nawala ang antok ni Yoli habang muling pinasadahan ng tingin ang narumihang sahig. Ang mabuti pa, linisan na natin ang sahig. Tayo rin na mapapagalitan ni Doña Cora. Kumuha ka ng tubig at timba sa kusina. Ako na ang bahala maglinis ng dumi. Ang baho na parang ano, ha ate? Naaamoy ko ng katulad na baho sa katawan ni Don Samuel.
Hays! Kalimutan mo na nga lang ang sinabi ko. Mabilis na tumalikod si Angelito kay Yoli para pumunta sa kusina. Naiwan siyang nag-iisip. Hanggang pumasok sa isip niya na magmanman tuwing gabi. Hindi na muna niya ipaalam kay Angelito ang tungkol sa mga pinaplano niyang yon. Eto na po ate. Ilapag mo sa sahig. Ano mga bakas na to? Saka bakit hindi nyo pa nililinis? Kakikita pa lang po namin pagkagising ko. Hindi po namin alam kung saan nanggaling ang duming ito. Bilisan nyo. Linisin nyo na ang dumi. Ang baho eh. Habang nagsasalita si Don Samuel sa harap ni Yoli, palihim niya itong pinagmasdana. Sinuring mabuti ang mga kilos. Siguro'y nahalata ng lalaki ang ginagawa niyang pagkilati sa mukha nito. Ano pa ang tinatayo-tayo mo, Yoli? Tulungan mo ang kapatid mo! Oo, nga pala. Ate, bilisan mo po. Nakakadiri. Ang daming mga nakadikit. Pagkatapos nyo dyan, magluto ka na, Yoli, ng almusal natin. Pag nagising si Cora, ay hahanapin niya mga pinalinisan niyang bituka ng baboy sa kapatid mo. Hindi na tumugon si Yoli. Sa halip ay binilisan niya ang pagkuskos sa mga mansa sa sahig. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos ng trabaho ay nakahiga na ang magkapatid sa katre. Sinadya ni Yoli na huwag matulog para malaman kung saan nanggagaling ang bakas na yon. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng mahinang pagbukas ng pinto sa kwarto ng mag-asawa. Akmang babangon ang dalaga nang biglang magsalita si Angelito. Ate, saan ka pupunta? Ha? Gising ka pa? Naiihi na kasi ako. Matulog ka na. Hindi po ako makatulog. Pagkatapos na nakita natin kanina, pakiramdam ko kapag natulog po ako, bigla na lang susulpot sa higaan kong putol na braso. Hindi yun mangyayari. Sinisigurado kong nakasara ang pinto bago tayo matulog. Tsaka, wala namang mga matang braso na yon. Ang nagmamay-ari sa kanya ang totoong nakatingin sa atin. Kaya malakas ang kutob ko na nasa paligid lang natin siya. Ano nga ang gagawin mo? Kanina ko pa kasi nakikita na panay ang tingin mo sa mukha ko. Tinamaan na lintik. Ang akala ko natutulog ka na. May narinig akong ingay sa labas. Gusto kong malaman kung sino ang aswang na nakatira sa bahay na to. Natigilan si Yoli nang biglang lumiwanag ang suit niyang singsenga, kasabay ang pag-init nito. Bakit natigilan ka, ate? Ang singsing, umiinit na naman. Malawak din ang liwanag na lumitaw sa silid. Indikasyong nasa paligid lang natin ng aswang. Ano? Ate, umayos ka nga. Para kang hindi lalaki. Akala ko ba, ipagtatanggol mo ko. Pero, hindi naman sa aswang, ate. Nagmistulang batang paslit si Angelito nang bumangon ito sa pagkakahiga at lumapit sa kanyang katre. Kumapit ito sa kanyang braso habang walang tigil sa paglinga sa buong silid na parang nakikita nitong may gumagapang na kung anong hayop sa bubong. Tara, samahan mo ko. Dalhin mo ang arnis. Titignan natin kung ano ang ingay na yon. Huwag na kaya, ate. Ano ka ba? Tayo ang pinupuntirin ng halimaw na yon. Gusto mo bang mamatay na lang tayo nang walang ginagawa? Hindi na naitago ni Yoli ang pagkairita sa boses habang nakatingin sa mukha ng kapatid. Iniwan niya si Angelito na walang imik na nakatingin sa ginagawa niya. Maingat niyang inihakbang ang mga paa papunta sa madilim na kusina. Biglang may kumalusko sa ilalim ng mahabang lamesa. Nakikita niyang maliwanag ang buong paligid sa tulong ng liwanag na nagmumula sa mutya. Halos manlaki ang mga mata ni Yoli nang makita ang putol na braso na kanina pang nagpapalipat-lipat sa sahig at mabilis na lumipat sa sementadong dingding. Hindi siya makalapit sa akin dahil sa mutya. Mahuhuli rin kita. Ate! Diyos ko naman, Angelito!
Papatayin mo ako sa nervyos! Akala ko ba hindi ka sasama? Wala na akong pagpipilian, ate. Nakita ko na ang putol na braso. Hindi siya makalapit sa akin dahil sa liwanag na nagmumula sa singsing ko. Nasaan po ang liwanag, ate? Ang dilim-dilim kaya. Ako at ang aswang na Videl lang ang nakakakita sa liwanag. Halika, doon sa pinto na yon, sa ibaba ng hagdan. Kung nakikita rin ng aswang ang liwanag ng mutya, ate, may posibilidad na malalaman nilang nagmamatsyag tayo. Yun na nga ang hinihintay ko, ang magtuos kami. Wala kang magagawa, ate. Isa pa, hindi po natin siya kaya. Hindi nga po natin alam kung paano natin siya mapapatay. Habang dahan-dahan sa paglalakad, ay nakarinig ang magkapatid ng ingay na nanggagaling sa loob ng isang silid. Pagtapat nila sa pinto, ay pinihit niya ang seradura. Sumalubong ang mabaho at nakakasukang amoy ng silid. Pati ang paglitaw sa harap nila na nakangising halimaw. Habang may garalgal na boses na pag-angil, nakalabas pa sa bibig ang sariwang laman loob na nilinisan ni Angelito. Huwag kang lalayo sa tabi ko. Hinding-hindi siya makakalapit sa atin dahil sa liwanag. Ate, wala siyang mga braso. Sugurin na po natin. Hindi siya makakalaban. Huwag kang pakakasiguro. Paano kung maliban sa braso, ay may iba pang kakayahan ng halimaw na yan? Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Don Samuel sa kanilang likuran at hinila sa damit si Angelito. Tulungan mo ako, ate! Bitiwan mo ang kapatid ko, Don Samuel! Sinasabi ko ng haba at pinagplanuhan ninyo ang pagpatay kay Lola para paalisin kami sa bahay namin. Kayo ang lumapit sa amin. Hindi ako. Pero ngayong natuklasan niyo na ang lihim ko, kayo ang magiging hapunan ng asawa ko. Kung ganon, siya si Doña Cora. Ate, tulungan mo ako! Sinuntok agad ni Don Samuel sa sikmurang nagpupumiglas na si Angelito. Namilipit sa sakit ang binatilyo at bumagsak sa sahig. Hayop ka! Halimaw mga kampo ng kadiliman! Wala nang epekto ang mga salita sa amin. Sige na, Cora. Magpakabusog ka sa masarap na putahing nasa harapan mo. Masyado kayong pakialamero. Kaya ito lang ang nararapat sa inyo. Sumugod ito na parang hindi pansin ang liwanag na nagmumula sa mutya ni Yoli. Naging maagap si Yoli sa pagsuntok sa sikmura ng Donya. Tinamaan ito sa sikmura. Sa lakas ng impak ng kamao niya, ay halos mapatalon ito sa sakit. Si Don Samuel naman ay hinila ang dalawang paa ng nakahigang si Angelito papalabas ng kwarto. Saan mo dadalhin ang kapatid ko? Panoorin mo kung paano ko unti-unting wawasakin ang murang katawan ng kapatid mo. Ate! Angelito! Akmang hahakbang si Yoli para sa kluluhan ng kapatid nang maramdaman niya ang matalas na bagay na kumapit sa likod niya. Ate! Ang mga putol na braso! Nasa likuran mo! At ang isa nasa binti mo! Ang saya naman panoorin. Hindi na kayo makakatakas sa akin. Hindi kayo magtatagumpay! Hindi pinansin ni Yoli ang brasong nasa likuran niya habang unti-unting bumabaw ng matulis na kuko sa balat niya. Tinanggal niya ang kamay na nasa paa niya at pinagsusuntok yun gamit ang kamaong may singsing. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Doña Cora dahil sa matinding sakit. Kung ganon, nararamdaman mo rin ang sakit kapag inaatake ko kamay na to. Sige lang, saktan mo lang. Papatayin ko naman ang kapatid mo. Ate, patayin mo na po sila! Durugin mo ang putol na braso! Huwag mo akong alalahanin! Inihagis ni Angelito ang arnis sa kanyang kinaroroonan. Nang mahawakan niyang sandata, ay mabilis niyang pinagpupupukpok ang brasong nasa sahig.
isinunod niya ang nasa likod niya. Saktong nahawakan na niya ang putol na braso. Dinamba naman siya ni Doña Cora. Dahil sa komosyon, kaya't narinig na rin yun ng mga natutulog na tauhan ng mag-asawa. Pumasok ang tatlong lalaki. Imbis tulungan ay hinawakan pa ang magkabilang braso ni Yoli. Bitiwan ninyo ako! Ilabas ang babaeng yan! Ako ang papatay sa kanya! Ate! Pagtapat ni Yoli sa nakahigang si Angelito, mabilis siyang umikot at inatake ng arnis sa mga tauhan ng mag-asawa. Bawat pag-atake ng dalaga, bumubulagta ang mga lalaki sa sahig. Hinila niya ang braso ng kapatid, saka hinampas ng arnis ang leeg ni Don Samuel. Bumagsak ito sa sahig kasama ng iba pa. Habulin ninyo ang mga inutil! Talagang sinusubukan ako ng magkapatid na yan. Ang sakit ng leg ko! Ate, saan na tayo pupunta? Bahala na. Ang mahalaga makalayo tayo sa lugar na to. Ate, nakaharang sila sa pintuan. Pati po ang mga putol na braso nasa dingding. Lahat ay gumagapang papalapit sa atin. Sumuko na kayo! Huwag niyo na kaming pahirapan! Kung ganon, alam ng inyong mga tauhan ang tungkol sa inyong totoong pagkatao? Ano magagawa ko? Ganyan na nagagawa ng pera. Nasaan ang lola ko? Saan ninyo dinala? Mga tanga! Hinawakan, hinugasan at nilinisan ni Angelito ang bituka ng inyong Lola Socorro. O, di ba? Ikaw pa, Yoli, ang nagluto sa laman loob ng lola mo? O ano? Hindi ka makapagsalita? Ate! Bituka ni Lola ang nilinisan ko! Paano nangyari yun? Sila ang sumunog ng bahay. Si Doña Cora ang sumalakay sa kubo natin. Mga halimaw! Pagbabayaran niyo to! Dala ng bugso ng damdamin. Walang pagtitimping sinugod ni Yolet Angelito ang nakatayong si Don Samuel. Sinalo naman ng kamao ni Don Samuel ang mukha ni Angelito. Kaya't bumulagta ito sa sahig. Si Yoli naman ay nakabawi sa pag-atake sa mga kalalakihan gamit ang arnis. Kung ganon, magsama-sama na tayo dito mamatay! Ikaw lang ang titikman ko kung gaano kasarap ang laman loob mo. Sa matanda kasi, bukod sa makunat na, wala pang lasa. Lumaban ka, ate! Tahimik! Magpasalamat kayo at kahit papano, hindi namin agad kayo pinatay. Wala na rin akong pakialam kung maibabalik niyo ang pera sa akin. Kapag namatay kayo, masosolo ko na ang lupa niyo. Nakabibingi ang tono ng tawa ni Don Samuel habang walang tigil sa katatadyak sa nakahigang si Angelito. Sinugod ni Yoli ang lalaki at pinagpapalo niya ito ng arnis. Pero nakuha ng putol na braso ang sandata ng dalaga at naihagis sa malayo. Bigla na lang naramdaman ni Yoli ang kamao na tumama sa kanyang sikmura. Dahilan para mapaluhod siya sa semento habang yakap ang tiyana. Gumapang naman papalapit sa kanya ang kapatid. Ate! Ang sakit! Tiisin mo lang. Makakatakas tayo sa impyernong mansyon na to. Dalhin na ninyo sila sa gitna ng gubat. Magukay kayo ng malalim. Yung hindi sisingaw ang baho nila. Laman loob lang naman nila ang kailangan ko. Dinampot sina Yoli at Angelito at kinaladkad papunta sa gubat. Kasunod ang mag-asawa, ganun din ang dalawang mga putol na braso na mabilis na nagpalipat-lipat sa katawan ng mga puno. May kakayahan din na lumundag ang mga putol na braso sa bawat sanga na madaanan nito. Pagdating nila sa gitna ng kakahuyana, kung saan tanging ang liwanag lang na nagmumula sa buwana
ang nagsisilbi nilang tanglaw sa dilim ng gabi. Tahimik ang buong paligid habang ang maririnig ay ang mahihinang huni ng mga kulisap at kuliglig. Pinagtabi nilang magkapatid at pinaluhod sa lupa. Yun ang pagkakamaling nagawa ng mga tauhan ng mag-asawa. Dahil nakahanap si Yoli ng pagkakataon kung paano makatatakas. Inatake niya ng walang kahirap-hirap ang mga lalaking nakapalibot sa kanila. Pinatamaan niya ng kamao ang masaselang parte ng katawan ng mga ito. Kaya mabilis na napabagsak sa lupa ang mga kalaban. Hinila niya ang kamay ni Angelito at sabay silang tumakbo. Bilis, dalian mo! Dito tayo dumaan! Hinahabol na nila tayo, ate! Huwag mo silang pansinin. Ang mahalaga makatakas tayo. Magsasalita pa sana si Yoli habang mabilis na tumatakbo nang biglang lumundag sa likod ng kapatid ang putol na braso. Ate! Humiga ka sa lupa para hindi siya makapunta sa bibig mo. Alisin mo to, ate! Nilapitan ni Yoli ang gumugulong na kapatid sa lupa habang iniipit nito ang putol na braso na nasa likuran ni Angelito. Mahigpit ang pagkakakabit sa damit ng kamay ng halimaw para kapain ang mata ng binatilyo. Ate, gamitin mo ang singsing para namang walang bisa ang mutyay. Hindi niya kayang iligtas tayo. Ate, mamamatay na tayo dito. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Huwag kang malikot. Dudurugin ko ang kamay ng aswang na yan. Ate! Dari na sila! Wala nang oras! Dinampot muna ni Yoli ang putol na braso, saka inihagi sa mga tauhan na mag-asawa. Muli silang tumakbo ng mabilis. Halos wala na silang makitang liwanag sa daan, kaya madalas na bumabangga sila sa mga punong nadadaanan nila. Nadadapa at mabilis din na bumabangon. Gusto nang umiyak ni Yoli habang pinagmamasdan ang itsura ng kapatid. Ate, magpahinga muna tayo dito sa malaking puno. Hindi ko na po kaya eh. Pagod na ako. Masasakit din ang mga paa ko mula sa mga tumusok na kahoy. Hindi tayo pwedeng huminto. Kapag naabutan nila tayo, hindi na tayo makakaligtas sa aswang na yon. Si Doña Cora lang naman ang aswang. Dapat siya ang ating puntiryahin. Walang kaalam-alam si Angelito na meron na namang nakakapit na kamay sa damit niya. Ate, huwag kang gagalaw. Talagang inuubos ng putol na brasong yan ang pasensya ko. Galit na dinampot ni Yoli ang putol na braso at ubod lakas niya yung kinagat. Mula sa iilang hakbanga ay napasigaw si Doña Cora na malapit lamang sa kanilang kinaroroonan. Nanginig ang mga daliri ng braso. Sa kanya ay pinasuot ang singsing sa daliri nito. Hindi na ito nakagalaw at parang napapasong na milipit sa sakit si Doña Cora. Sa galit ni Don Samuel, inutusan niyang sugurin si Yoli at patayin. Pero lumaban ang dalaga. Nakipambuno siya gamit ang kamao. Muli niyang hinubad ang singsing sa daliri ng halimaw. Pero hindi na ito kumikilos. Indikasyong nabali niya ang kaputol na braso. Magbabayad kayo sa ginawa ninyo sa kamay ko! Sugurin niyo mga inutil! Sayang lang ang mga binabayad ko sa inyo! Wala kayong kwenta! Ano ang pakiramdam ng napinsala ang braso? Kulang pa yan sa lahat ng ginawa ninyo sa lola ko. Buo at puno ng determinasyong hinarap ni Yoli ang mga kalalakyang papasugod sa kanilang kinaroroonan. Pero dahil sa hindi niya napansin ang pagkapit ng isang braso sa kanyang tagiliran, nagawa kaagad nitong butasin ang kanyang tiyana gamit ang matutulis na kuko. Nagulat siya sa pagguhit ng sakit, kasabay ng malakas na pagtawa ni Doña Cora. Ate, may sugat ka. Tumakas ka na, Angelito. Kahit ikaw lang ang makatakas.
humingi ka ng tulong sa mga tao. Wala namang maniniwala sa akin, ate. Bayad na nila ang paniniwala at pagiging tapat ng mga tao sa baryo natin. Wala na po tayong ibang paraan kundi ang lumaban. Pagkasalita ni Angelito, ay tumayo ito sa unahan niya at kinuhang nakakapit pang braso sa kanyang tagiliran. Bago nito pinakawalan ng braso, ay tadtad na ito ng malalakas na pagbayo ng suntok sa buong bahagi ng kamay. Kaya lamang hindi nila kayang tapatan ng malakas na puwersa ng mga tauhan ng mag-asawa. Binugbog si Angelito at hindi ito tinigilan hanggat hindi nawawalan ng malaya. Sunod na binalingan ay ang nakaluhod sa lupa na si Yoli. Ilang sipa at suntok ang sinalo niya sa mga kamay ng mga lalaking gumulpi rin sa kanyang kapatid. Halos kapusin siya ng hininga nang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Kahit nanlalabo ang paningin, nakikita niyang parang may nakatayo sa bahagi ng madilim na kakahuyan. Malinaw rin na narinig ni Yoli ang boses ng lalaking bagong dating. Hersundo! Besretuno! Gureblina! Hindi maaari. Tumakbo na tayo mga kasama. Halika na, Cora. Bilisan mo! Nariyan si Tanda. Patayin na muna natin ang dalawa! Wala nang oras para dyan. Halika na! Tulong. Mahina at halos pabulong na boses ni Yoli nang humingi siya ng tulong. Nakatingin ang mapungay niyang mata sa papalapit na matanda. Habang ang mga tauhan ng mag-asaway sabay-sabay na kumaripas ng takbo. Nagmamadali ang matandang lalaki na lumapit sa kanilang kinaroroonan. Mahaba ang kulay puti nitong balbas na bumagay sa suot na damit at lumang pantalon. Nakatali rin ang buhok na kulay puti sa likod habang nakasaklob sa ulo ang sombrerong gawa sa abaka. Malayo pa ang matanda ay amoy niya na ang mabangong amoy na dala nitong lubigana na madalas din niyang naaamoy kay Lola Socorro. Naramdaman ni Yoli ang bigat ng talukap ng kanyang mga mata na parang hinihila siyang matulog. Ilang sandali pa ay tuluyan nang nawalan ng malay si Yoli. Kinabukasan ay biglang nagising si Yoli sa loob ng ibang kwarto. Gawa yun sa sawali. Katabi niya si Angelito sa maliit na higaan na yari sa kawayan. Maya-maya'y nakarinig siya ng mahinang tikhim sa kanilang paanan. Mabuti naman at gising ka na. Tamang-tama. Mainit pa tong sabaw ng talbos ng kamote na may hipon. Masarap ito. Medyo maasim kasi nilagyan ko ng bunga ng sampalok. Nasaan po ako, Lolo? Nasa bahay ko. Nahirapan din ako magbuhat sa inyong dalawa. Pakiramdam ko nga nabali yata ang gulugod ko. Pasensya na po, Lolo. Salamat po sa pagkakaligtas ninyo sa buhay naming magkapatid. Kung hindi po kayo dumating, baka napahamak na kami at napatay ng mga aswang na yon. Ilalapag ko muna tong mangkok sa lamesa ha. Humigop ka muna ng sabaw habang mainit pa. Huwag mo nang isipin yon. Mabuti na lamang at napadan ako sa lugar na yon. Natagpuan ko kayo. Paano napunta kayo sa gubat na yon? Namasukan po kaming kasambahay ni na Doña Cora at Don Samuel. Alam mo bang matagal ko nang binabantayan ng mag-asawang yan? Matagal sana silang patay. Pero nangako sila na hindi sila mambibiktima ng tao. Mga hayop lamang daw sa gubat ang kanilang kakainin. Alam po ninyo na mga aswang na Videl ang mag-asawang yon? Oo. Teka muna. Paano mong nalaman ang tungkol sa mga aswang na bidel? Dalawa lang naman kami ni Socorro ang nakakalam tungkol sa mga aswang na natatanggal ang mga braso. Lola ko po siya. Sa kasamaang palad, pinatay po siya ng asawa ni Don Samuel. Ang mga hayop, hindi sila tumupad sa usapan. Magbabayad sila. Panahon na siguro para putulin ang kanilang mga sungay. Wala bang iniwan o sinabi ang lola mo tungkol sa ibinigay kong singsing sa kanya? Ang totoo po ay sa akin niya ibinigay ang singsing. Pero wala naman po palang silbi to. Muntik na kaming mapahamak ng dahil sa mutyang ito, Lolo.
Hindi totoong walang silbi ang singsing dahil ito lamang ang makakatalo sa mga aswang na pumatay sa lola nyo. Ginamit ko po ito. Liwanag lang ang lumalabas. Lumalakas din ang kamao ko kapag nanununtok. Pero hindi po yun sapat. Walang epekto sa mga halimaw ang kakayahan ng singsing. Dahil hindi mo alam kung paanong gamitin, hindi na ituro sa iyo ang orasyong magbibigay ng bisa para buhayin ang kapangyarihan ng mutya. Akin na ang singsing at ipakikita ko sa iyo kung paanong palabasin ang liwanag na nanggagaling sa mutya. Hinubad ni Yoli ang suot na singsing saka iniabot sa matanda. Kinuha ito ni Lolo Dino. Hinaplos muna ang bato na nasa gitna bago isinuot sa daliri. Gersawe, hindunin, pulma! Ano po ang nangyayari? Ang liwanag na lumabas sa singsing ay kayang pumatay ng masasamang elemento na nagtatago sa dilim. Ilang metro ang epekto nito sa paligid ng iyong katawan. Kapag lumiwanag na ang singsing, saka mo bigkasin ang orasyong binigkas ko sa iyo kanina at kaya nitong bingihin o paduguin ang tenga ng mga aswang. Kaya po pala kahit anong gawin ko, ay hindi gumagana ang singsing. Kaya nang bigla akong dumating at makita ng mga aswang, halata sa kanila ang matinding takot. Dahil alam nila na kayang-kaya ko silang patayin. Kung nalaman ko kagad ang nangyari kay Socorro, dun pa lamang, pinatay ko na sila. Salamat, Lolo. Nangako sila sa akin na sa oras na mahuli ko silang pumatay ng tao, ay tutugisin at papaslangin din sila. Kaya sa mga oras na ito, nagtatago na ang mag-asawa. Ang hindi nila alam, kahit saan sila magpunta, maaamoy at maaamoy ko sila. Inumin mo na yung sabaw. Nalibag na ako sa pagkukwento. Paano po si Angelito? Ligtas na siya. Nabubog lamang ang katawan. Ang yabag nyo kasing humarap sa mga tauhan ng mag-asawang yun eh. Ano bang laban nyo sa kanila? Wala na rin po kaming mapupuntahan. Kaya mas pinili naming lumaban kaysa mamatay ng walang ginagawa. Lalabas na muna ako. Magpahinga na kayo. Magpalakas. Dahil kapag magaling na ang mga sugat nyo sa katawan, hahanapin natin ang mga aswang na pumatay sa kaibigan ko. Pagkatapos magpaalam ay lumabas ang matanda sa kanilang silid. Naiwan si Yoli na nakamasid sa natutulog na si Angelito. Halos mapuno ang mukha nito ng pasa at sugat. Naikuyom niya ang sariling kamao habang pabuntong hininga na sinuri ang masakit na sugat sa kanyang tagiliran. May benda ito na kulay puting tela at may mga nakatapal na kung ano-anong mga dahon sa sugat. Pagkalipas ng 5 araw na pamamalagi ng magkapatid sa bahay ng matanda na nakilala nila sa pangalang Lolo Dino, nagpasa na itong simula ng paghahanap sa mag-asawa para papanagutin sa mga kasalanan nito. Ito na ang tamang pagkakataon para hanapin ang mag-asawa. Hindi sila dapat mamalagi sa kagubatan. Matagal na silang namuhay ng malaya. Kaya kailangan na nating tapusin ito. Sasama po ako, Lolo. Tutulungan ko po si ate. Oo, Angelito. Magkasama nating haharapin ang mga aswang. Pero Lolo, saan naman po kaya natin mahahanap ang mag-asawa na yon? Baka nakaalis na sila dahil alam na nilang dalawa na sinabi namin sa inyo ang tungkol sa ginawa nila kay Lola. May kutob akong hindi sila umalis ng kanilang mansyon. Ang alam ko po ay may sikretong silid sa bahay na yon. Saka baka nag-isip din po yun ng paraan na hindi nyo sila mahanap kung sakaling sa mansyon po sila magtatago dahil iisipin ninyong magpapakalayo-layo sila. May punto po si Angelito. Tamang pumunta muna tayo sa mansyon para malaman natin kung totoong umalis na. Oh, kunin mo Yoli ang singsing. Isinusoli ko na ito sa'yo. Kabisado mo na ang orasyon na itinuro ko. Tandaan nyo, hindi basta-basta ang kalaban ng mga bidel. Hindi natin mapapatay ang mga halimaw kung putol na braso lamang nila ang aatakihin natin. Kailangan ng mismong katawan nila ang masasaktan. Ang ibig niyo po bang sabihin, kapag napatay natin ang katawan ng aswang, ay mawawala ng kakayahang manakit ang mga putol na braso? Oo, wala silang pinagkaiba sa mga manananggal. Pero ang mga aswang na ito, hindi takot sa asin. Ang nag-iisang makakatalo lamang sa kanila
ay ang mutya ng kabuti na magpapahina sa kanilang kakayahan sa pamamagitan ng orasyon. Pagkatapos na mag-usap ang tatlo, ay nagsimula na silang maglakad papunta sa dating tirahan ni Yoli. Pinagmasdan nila ang nasunog na bahay ni Lola Socorro. Naalala ko bigla si Lola. Parang kailan lang kasama pa natin siyang matulog sa bahay na yan. Lolo, bakit gabi tayo pupunta sa bahay ng mga aswang kung sa araw po ay mahina ang kanilang katawan? Dahil hindi natin sila mapapatay kung sa araw natin sila aatakihin. Hindi rin sila tinatabla ng mutya kapag maliwanag ang sikat ng araw. Ito ang kakaibang kakayahan ng mga aswang na bidel. Maya-maya pa'y naisipan na ng tatlo na maglakad. Pero bigla silang tumigil sa paghakbanga nang maramdaman ng matanda ang kakaibang galaw ng hangin sa paligid. Humanda kayo. Naririto sila. Wala naman po akong nakikita, Lolo. Umiinit ang suot kong singseng. At maliwanag na rin ang tingin ko sa paligid dahil sa mutya. Ate, tahimik naman po at madilim. Pero wala akong nakikitang aswang. Malakas na ang loob nyo magpakita sa akin. Alam kong nariyan lang kayo sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Lumabas kayo! Lolo, ang dami nila. Lahat po ba sila yung mga aswang? At saka, parang mapupulan na ang kanilang mga mata. Higit na mas nakakatakot ang kanilang itsura kumpara sa dati. Dahil kumakain na sila ng karne ng tao. Malalakas sila ngayon. Nararamdaman kong mabigat na enerhiya mula sa kanila. Mukhang pinaghandaan nila tayo, Lolo. Mula sa kakahuyan ay nagsilabasan ng iba pang mga aswang. Kasama ang mag-asawa. Lahat ay nakasuot ng itim na mga damit na para ng mga vampira. Mamamatay lang din naman kami sa kamay ng matandang hukluban na yan. Lalaban kami para sa buhay namin. Si Doña Cora lang naman ang aswang. Pero kung umasa si Don Samuel, parang siya ang pinuno. Dahil siya talaga ang pinuno. Kapag nagpalit na siya ng anyo, mas naiiba siya sa itsura ng kanyang asawa. Dahil mas mabangis ang lalaking bidel. Kaya mag-iingat kayo. Pati po ba ang mga tauhan nila? Diyos ko, kasama po nila si Kapitan Tiago. Kasabwat nila ang punong barangay. Ang pagkakamali ko, hinayaan ko silang mabuhay. Patawarin niyo ako. Namatay ang lola niyo dahil sa kapabayaan ko. Tama na, Satsat. Simulan na ang laban. Kami naman ang dapat magwagi. Pwede namang tapusin na ito kung ibibigay ninyo si Yoli. Masyado ng perwisyo ang babaeng yan sa amin. Hindi na pinatapos ni Yolang sasabihin pa ng babae. Siya na mismo ang naunang sumugod sa mga kalaban. Iwinasiwas ni Yoli ang nag-iisang arnis sa ere. At bawat tamaan niya ay bumabagsak sa lupa. At hindi na nagagawang magpalit ng anyo. Nagulat ang mag-asawa sa galing ng dalaga, kaya napaatras ito. O ano? Nasaan ang tapang nyo? Si Yoli pa lang ang kalaban nyo. Pero marami nang bumagsak sa mga tauhan nyo. Mga inutil! Mukhang panonoodin ko na lamang kayo. Lolo, si ate, biglang nagliwanag ang suot niyang kwintas. Nakikita ko na rin kahit hindi ko suot ang mutya. Dahil kasama ka na sa pinoprotektahan ng mutya, unti-unti nang kinikilala ang ate mo bilang bagong tagapag-alaga ng mutya. Ilang minutong tumagal ang labanana hanggang sa natira na lamang ay ang mag-asawang Samuel at Cora. Baka sa mukha ng dalawa ang matinding pagkadismaya sa galing at husay na ipinakita ni Yoli. Panahon na para pagbayaran ninyo ang ginawa ninyo sa lola ko. Masyado kayong pakialamera. Lalong-lalo ka na, tanda. Nananahimik ka na lang sana sa bahay mo. Hindi ka na sana nang himasok sa buhay ng mga batang yan. Pagmasdan ninyo kung paano ko gugutay-gutayin ang katawan ng hampas lupang babaeng yan. Nagpanting ang dalawang tenga ni Yoli, kaya't hinarap niya si Doña Cora. Sa halip na katawan, ang mga putol nitong braso ang ginamit para panlaban.
Mabilis ang paggapang ng isang kamay ng babae. Pero nahuli yun ang arnis ni Yoli. At kagaya ng napag-usapan nila ni Lolo Dino, hinayaan itong gamitin niya ang orasyon na mag-uutos sa mga putol na braso na atakin ang sariling katawan. Hanggat hindi nagsasaan yung Videl si Samuel, hindi siya matatabla ng bisa ng mutya. Kaya itigil mo na ang paglaban sa akin. Hindi kayo magtatagumpay. Ate, sa likod mo! Huli na para umiwas. Tinamaan ng kalmot sa mukha si Yoli ng putol na braso. Sobrang hapdi kaya napilitan na siyang gamitin ang pinakahuling orasyon na makapapatay sa babae. Ververondinanza. Wag! Itigil ninyo yan! Ang sakit! Samuel, pigilan mo siya! Ververondinanza. Napaluhod sa lupang nasasaktan na si Doña Cora. Habang pilit na tinatakpan ng dalawa nitong kamay ang dumudugong tenga. Halata ang sakit sa boses ni Cora. Itigil niyo yan! Huwag kang hihinto. Mapipilitan si Samuel na magsaaswang para tulungan ang asawa niya. Hindi nagkamali si Lolo Dino. Pinunit ni Don Samuel ang sariling damit. Lumitaw ang mabalahibo nitong katawan, pati ang paghiwalay ng dalawang braso sa katawan nito. Tiniis nito ang sakit para matulungan si Doña Cora. Isagawa mong sabay na pag-atake sa kanila. Ang mismong putol na braso nila ang gawin mong armas laban sa kanilang katawan. Ang dalawang braso ni Don Samuel, gumagapang sa katawan ni ate. Tutulungan ko po siya. Huwag mo lalapitan si Yoli. Hayaan lang natin siya. Hersente di malignos. Walang ano-ano'y biglang nanigas ang apat na kamay na gumagapang sa katawan ni Yoli. Parang may isip na inatake ng mga ito ang mag-asawa. Gumapang ang mga putol na braso papunta sa kinaroroonan ni Doña Cora at ganun din kay Don Samuel. Hindi! Paano itong nangyari? Samuel! Tulungan mo ako! Unti-unting gumagapang ang mga kamay ko sa bibig ko! Ang mga putol ninyong mga braso ang papatay sa inyo. Alisin mo! Huli na para dyan. Sa mga oras na ito, ay nasa loob na ng katawan mo ang sarili mong mga braso. Para silang malambot na bagay na kayang magkasya sa loob ng bibig ng tao. At sa loob, sa kanila hahalukayin ang laman loob ninyo. Sa wakas, mararanasan ninyo ang sakit na ipinaramdam ninyo kay Lola. Kitang-kita ni Yoli kung paano winakwak ng kamay ang tiyan na mag-asawa. Ang isa na may dinukot ang mga mata ni Doña Cora. Pagkatapos ay pumasok yun sa loob ng tiyana na parang may hinahalungkat. Lumabas ang mga dugo sa bibig at ilong ng dalawa. Habang ang mga braso nito ay nasa loob pa rin ng tiyana. Kasabay ng buhang liwaywaya, nasunog ang katawan ng mga ito. Pati ang iba pang mga kasamahan. Kasama ang katawan ng kanilang kapitana na nahawahan din ng pagiging aswanga. At dahil sa salapi ng mag-asawa, ay nasilaw at naging sunod-sunuran sa mga ito. Napatay mo ang mga aswang. Nagawa mo ang pinakamabagsik na orasyon. Akalain mo yon, ate? Ang putol na braso nila ang mismong pumatay sa mag-asawa. Yon ang mabisang karma nila sa pagpatay nila sa lola natin. Nang tuluyang kumalat ang liwanag sa paligid dahil sa pagsikat ng araw, nagkalat din ang mga abo sa damuhana mula sa katawan ng mga aswang. Muling bumalik ang katahimikan sa liblib na baryo ng Pangasinan. Naging usap-usapan ang abandonadong mansyon ni na Don Samuel at Doña Cora sa buong baryo. Pati ang misteryosong pagkawala ng mga naninirahan sa bahay. Magpas hanggang ngayon ay nanatiling nakatago ang tunay na kwento sa likod ng abandonadong mansyon, kasama ang kasambahay na may nagliliwanag na mutya.
Wakas.